mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. At narito po tayong muli sa daily Facebook Live natin dito po sa Rema, Philippines. Ako po si Pastora Giselle at dito po ako naka-assign sa San Mariano, Isabela. Ngayong week po na ito ay may panibago po tayong topic na pag-aaralan. So, may mga pagkakataon po na kapag tayo ay humihingi sa Diyos o sabihin natin meron tayong panalangin. Minsan nag-expect tayo na ang Diyos ay sasagot sa supernatural na paraan. Maaring sasagot ang Diyos sa malahimalang paraan at kung minsan ang Diyos ay maaring gumamit siya ng mga simpleng bagay o mga pagkakataon o mga bagay na iisipin natin na hindi natin aakalain na pwede palang gamitin o gawin ng Diyos. At ito pong week na to, ang topic po natin ay, sabi niya dito, God can do a lot with small. Ayan, so, sa mga pag-aaralan natin, mula po ngayon at sa mga susunod na araw, may kita po natin kung paano kikilos ang Diyos kahit sa mga maliliit o simpleng bagay. Yan, kung kayo po ay may Biblia, sabayan niyo po ako, kayo po ay makipagbukasan sa akin dito po sa 1 Samuel chapter 17. Ito po yung time o yung pagkakataon na hinamon ni Goliath ang bansang Israel. At si Goliath, babalikan natin, sabi nga siya yung isa sa magiting na mandirigma ng Filisteo. At araw-araw ay kinukutya niya yung mga Israelita. At ang sabi niya, ang sino mang makakatalo sa kanila ay magiging alipin sila. Pero kapag natalo nila ang mga Israelita, ay magiging alipin sila ng mga Philistine. At dahilan doon, natakot po yung mga Israelita na walang nagtangkang lumaban sa kanya. Pero nung pagkakataon na yon, nung nakita at narinig ito ni David, ayan, ang sabi nga po dito, nung narinig po siya ni Haring Saul, ayan, ang sabi dito, basahin po natin, simulan po natin dito sa verse 37. Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leyon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong iyon. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na, patnubayan ka sana ng Diyos. Ibinigay niya at ipinasuot kay David ang mga kasuotan niyang pagdigma, ang tansong helmet at panangga sa dibdib. Pagkatapos, isinukbit ni David ang espada ni Saul at sinubukang lumakad. Ngunit dahil hindi pa siya sanay na gumamit ng mga ito, sinabi niya kay Saul, hindi po ako makikipaglaban na suot ang mga ito. Hindi po ako sanay. Kaya hinubad niya ang lahat ng ito. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang tungkod, pumulat ng 5 makikinis na bato sa sapa at inilagay sa balat na lalagyan. Dala-dala ang kanyang tirador, lumapit siya sa Filisteo. Okay, binigyan po si David ng gamit pandigma. Pero dahil sa hindi siya sanay, ang sabi nga dito, nagdala siya ng kanyang tirador. So, ano itong maliit na bagay na ginamit ng Diyos? Ang sabi niya dito sa number 1, dito po sa topic natin, a slingshot and one smooth stone that killed Goliath. Ayan, ituloy po natin dito sa verse 41. Lumakad naman si Goliath palapit kay David na pinangungunahan ng tagapagdala ng kanyang armas. Nang makita niyang binatilyo lamang si David, magandang lalaki at may mamulang-mulang pisngi, hinamak niya ito. Sinabi niya kay David, aso ba ako at patpat iyang dala-dala mo? At isinumpa niya si David sa ngalan ng kanyang mga Diyos. Sinabi pa niya kay David, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo. Sinabi pa niya kay David, lumapit ka rito at ipapakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at sa mababangis na hayop. Sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibad at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka sa akin ng Panginoon. Papatayin at pupugutan kita ng ulo. Ngayong araw ding ito, ang mga bangkay ng mga kasama mong Filisteo ay ipapakain ko sa mga ibon at mababangis na hayop.
at malalaman ng buong mundo na may Diyos ang Israel. Malalaman ng lahat ng nagkatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. Habang papalapit sa kanya ang Filisteo, patakbo siyang sinalubong ni David. Kumuha siya ng bato sa kanyang lalagyan at tinirador sa noo si Goliath. Tumama ito at bumaon sa noo ni Goliath at natumba siya ng padapa sa lupa. Kaya tinalo ni David ang Filisteo sa pamamagitan lang ng tirador at isang bato. Napatay niya si Goliath kahit wala siyang dalang espada. Tumakbo siya papunta kay Goliath, kinuha ang espada nito at tinugutan ito ng ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang mahusay nilang mandirigma, nagtakbuhan sila papalayo. Ayan, dito po sa kwento na ito, no, ang sabi nga ay hindi espada o hindi anumang special na armas yung nakapagpagapi kay Goliath. Kundi ang sabi nga dito, doon sa simpleng tirador at bato na mayroon si Haring David. Pero higit doon, hindi lamang itong maliliit na bagay o simpleng bagay lang na ito ang nagpanalo sa kanya, kundi yung matinding pagtitiwala o kumpiyansa niya sa Diyos. Kaya nga po kung babalikan natin dito sa verse 45, sabi ni David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. Na ganun kalaki po yung tiwala ni David na ang Diyos ay tutulong sa kanya. Yan, pero pansinin po na natin, no? Dito kasi, ang sabi po ni Goliath, sabi niya, ano ba ako, aso ba ako? Kapag po kasi sa time nila ay ikaw ay hinalintulad or kinumpara or tinrato kang aso, isa po yung klase ng pang-iinsulto. So para kay Goliath, siya ay iniinsulto ni David dahil bakit nga naman patpat lang ang dala niya? Bakit tirador lang? Kumbaga si Goliath, full gear siya kumpleto mula sa ulo hanggang sa dibdib hanggang sa paa. Meron siyang malaki pang espada. Kaya para sa isang magiting na mandirigma ng Filisteo, isa itong malaking insulto na ang napakalaki niya. Sabi nga dito, 3 metro ang haba niya And yet, ang gamit lang ni Haring David ay isang tirador at yung bato na kinuha lamang niya. Kaya nga dito, dahilan dun sa insult na natanggap ni Goliath, ay sabi ganun, sinumpa ni Goliath si David. At ang sabi dito, yung helmet po ni Goliath ay tanso or bronze. Pero tingnan nyo po despite na protected yung ulo ni Goliath, meron siyang tansong helmet, and yet doon po siya tinamaan ni David. Alam niyo po, ang sabi ng iba na nag-aaral ng Biblia, na maaring nung time na sinabi ni Goliath na ipapakain siya sa mga ibon, ay maaring tumingala siyang ganon, at saka yung bato na yun ay sumalpok sa kanya. So hindi natin ganon kasigurado kung maaring tumingala nga siya o hindi. Pero one thing is for sure, dito po sa kwento na ito, dito po sa pangyayari na ito, na ang sabi dito, naggamit ni David yung tirador at yung kanyang bato na pinulot. Kumbaga, nagkaroon dito ng divine direction and divine power, na para bang yung bato na yun, once na binirada ni David, na para bang itong bato na to ay nagkaroon ng direksyon kung sino ang patatamaan nito. Naalala ko nga po yung sabi ni Pastor Boy, yung mga missile na nilalabas ng mga Israel. Yan, ang tawag doon ay guided missile, na kapag yung mga kalaban nila inatake sila, sasalubungin niyo ng missile ng Israel at saka madadala yun sa ibang lugar na hindi sila maapektuhan. Guided missile. At ito, si David, na gamit lamang niya ang tirador at itong bato na to, nagkaroon ito ng direksyon at kapangyarihan na alam nito kung sino ang tutumbukin. Kaya nga, maaring isipin natin ang liit na bagay lang nun Kaya nga ito po
kahit ang maliliit na bagay, ang mga bagay na hindi natin inaasahan ay kayang gamitin ng Diyos para makapakita niya kung gaano siya makapangyarihan. Kailangan lamang ng taong nabuo ang tiwala dun sa kayang gawin ng Diyos sa mga simpleng bagay na ito. Amen po ba? At dito po sa pangalawa, dito po tayo sa Exodus chapter 15. And ito naman po yung pagkakataon na ang mga Israelita po ay nauhaw. Yan, simulan po natin dito sa verse 22. Yan, kung kayo po ay may Bible, sundan niyo po ako. So, Exodus chapter 15, verse 22 hanggang 25. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula, papunta sa ilang ng Shur, sa loob ng 3 araw. Naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, hindi nila mainom ang tubig doon dahil ito'y mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Kaya nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, ano ang iinumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon sa Mara ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito upang subukin ang katapatan nila sa kanya. Okay, so mula po dito sa kwento na to, ang sabi ganun, nauhaw po yung mga Israelita. So imagine natin, for 3 days, nandun sila sa disyerto. So, gaano nga naman na mauuhaw sila, maaring may mga baon silang tubig, pero dahil 3 days yun na paglalakbay, maaring nauuhaw sila. At kagaya nga po ng sabi nga ni Pastora Abby, na yung mga Israelita, ay reklamador sila. At dito makita natin na nag-complain sila kay Moises at ang uhaw na uhaw sila at hindi nila mainom yung tubig sa Mara. Ngayon, ano po ang naging paraan ng Diyos para yung kanilang kauhawan ay masatisfy? Dito po sa pangalawa na God can do a lot with small. Sa number 2, ang sabi niya, a piece of wood thrown into the bitter water that made it sweet. Ayan, nasabi dito, yung putol ng kahoy ay pinakita ni Yahweh kay Moises. At ang sabi ganun sa kanya, na ihagis ito sa tubig. Ngayon, kung iisipin natin, yung, excuse me po, itong iisipin natin, yung mismong kahoy na hindi naman din siya matamis mapait din itong kahoy na to Pero ano ang magagawa nito na kapag inihagis dun sa batis na yun o sa tubig na yun, yun ay tatamis. Na kahit siguro 10 kilo ng magic sugar ang gamitin dyan ay hindi tatamis itong tubig ng Mara dahil ganun siya kapait. Pero tingnan niyo po, ano ang koneksyon ng piece of wood na pag itinapon doon ay tatamis ang tubig na yun. Pero tingnan niyo po, no, dahilan doon, naging safe to drink at ang sabi, yung bitter water ay naging sweet. Dahilan doon sa bitter din na kahoy. So, gaano kahimala ang ginawang ito ng Panginoon o ni Yahweh sa mga Israelita. Kaya nga kahit ang mga simpleng bagay ay kayang gamitin ng Diyos para i-prove niya na kaya niyang kumilos, kaya niyang ibigay ang kahilingan natin. Ayan, at ang sabi nga po dito, alam niyo po, si Moises, maring isipin po ni Moises na pwede siyang magreklamo o magtanong sa Diyos na, Yahweh, paano ito tatamis? Kahoy ito, hindi naman to asukal, o hindi naman to anything na magpapatamis. Pero dahilan sa tumawag si Moises kay Yahweh at naniwala siya na may kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon nila. At hindi lamang po yun, nandun yung pagsunod ni Moises sa kanya nang sinabi ni Yahweh sa kanya na ihagis yung kahoy na yun. Sabi nga, itong mapait na tubig na to ay naging matamis. Kaya nga alam niyo po, kung gusto natin na tayo ay magamit ng Panginoon, kahit sa mga simpleng bagay, mula dito sa kay David, kay Moises, hindi lang yung simpleng bagay na meron sila ang ginamit ng Diyos, kundi yung buong kumpiyansa at pagtitiwala nila na ang Diyos ay sasaklolo at magbibigay ng tulong sa time na sila ay tumawag. Kaya nga po sa atin, kung nanaisin natin na tayo magpagamit sa Diyos, minsan isipin natin na
paano ba to? Ganito lang ako, simple lang akong tao. Ito lang ang meron ako. Ito lang ang kakayanan ko. Pero alam nyo, out of that, sa mga simpleng bagay na meron po tayo, mula dito sa mga binasa natin, mula doon sa simpleng tirador at bato, at mula dito sa putol ng kahoy na to, ang Diyos ay gumawa ng mahimalang bagay. Ang sabi nga, sa isang natural na bagay, ang Diyos ito ay nagresulta ng supernatural na pangyayari. Kaya nga, kung gusto natin maranasan ang mga supernatural things ng Lord, simulan natin dun sa mga natural na bagay o simpleng bagay na meron tayo. Amen po ba? At bago ko po ito tapusin, ako po ay may maiksing kwento po sa inyo. Meron pong isang sundalo, actually siya po ay Kristiyanong sundalo. Sila po ay dumating yung time na itong sundalo na to ay napalayo po siya doon sa mga kasamahan niya. Tumatakbo po siya at iniisip niya na kapag nahuli po siya ng mga kalaban nila ay pahihirapan siya. So mayroon po siyang nakitang isang kuweba doon at agad po siyang nagpunta doon at nagtago. Ngayon humiling siya sa Diyos, nanalangin po siya, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako sa pagkakataon na ito kasi kapag nahuli ako at nakita ako ng mga kalaban na nagtatago ako sa kuweba na ito, tiyak pahihirapan nila ako. At alam niyo po, habang nagtatago itong sundalo na to sa kuweba na iyon, maya-maya ay may napansin po siyang maliit na gagamba. Yan, nandun siya, nakatayo siyang ganyan at yung maliit na gagamba na to ay nagsimulang maghabi ng sapot nito. At nung una, alam niyo po, natawa siya. Sabi niya, sapot ng gagamba? Na, bakit ito? Inisip niya na, Lord, hindi ba pwede yung parang bulletproof na kapag itong sapot na to at kapag nagpaulan sila ng bala, tiyak na mamamatay ako. Bakit naman itong sapot lang ng gagamba ang binigay mo? Yan, pero alam niyo po, yung gagamba na yun ay nagtuloy-tuloy sa paggawa ng sapot na ito. Hanggang sa yung buong entrance ng kuweba ay napuno ng sapot ng gagamba. Mga ilang sandali pa ay narinig po niya yung yabag ng mga kalaban nila. At ang sabi nga pong ganun, na alam niyo halos pigil hininga siya dahil ayaw niyang makuli siya ng mga kalaban nila. At ito po mga kalaban niya ay nagsalita, sabi ganun, Sir, baka nandito po yung sila. Baka nandito siya, yung hinahabol natin. Dito sa loob ng kuweba na to, pasukin natin ito. Alam niyo po, nagsalita yung commander at ang sabing ganun, mukhang malabo na nandito yung hinahanap natin. Kasi kung pumasok siya sa kuweba na ito, tiyak, pagpasok niya, itong sapot na ito, ay malalagpasan niya, masisira itong sapot na to. Kaya mabuti pa, pumunta pa tayo doon at baka doon siya nagtago. Alam niyo po, nung napalayo na, lumayo na po sila, yung mga kalaban niya, doon siya nakahinga ng maluwag at doon niya naisip na ligtas na siya. Na akala niya yung simpleng sapot ng gagamba ay hindi siya kayang proteksyonan. Pero yung palang simpleng sapot ng gagamba na yun ang mag-iingat sa kanya para hindi siya makita ng mga kalaban nila. Kaya nga, kung isipin natin, napakasimpleng mga bagay pero kayang gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. So sa atin po, magsimula yung challenge na mag-decide tayo na ako ba ay magpapagamit sa Diyos despite na ito lang ang meron ako. Simulan po natin yung desisyon sa time na ito na, Lord, kahit ito lang ang meron ako, willing akong magpagamit sa iyo. Dahil out of that simple thing, small thing, ang Diyos po ay kikilos. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dalangin ko, O Diyos, na sa bawat isa na nakakapakinig, nakakarinig, at mga susunod pang makakapakinig ng live video na ito, hayaan mo, Panginoon, na maging desire namin na sa merong mga simpleng bagay o maliliit na meron kami, ay magamit mo ito. Na gamitin mo kami, hayaan mo makapag-decide kami na maging available kami para sa ganoon makita ng lahat na ikaw ay kumikilos mula sa mga maliliit na bagay nito. Na out of that natural way, out of that natural thing, you can do supernatural things in our lives. Kaya Lord, hayaan mo sa bawat nakakapakinig nito,
ma-instill sa heart namin yung kahalagahan na maging willing kaming magpagamit sa iyo at willing namin ipagamit sa iyo ang mga bagay na mayroon kami. Salamat nga Panginoon sa hapong ito. Patuloy kang madakila, maluwalhati at ingatan ng bawat isa na nanonood at makakapanood pa ng live video na ito. Salamat Panginoon, walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So muli po, subaybayan natin ang mga everyday Facebook live po natin dito sa Rema Philippines. God bless po sa atin at ingat po tayo.